Kaya ang mga mangangalakal ay hindi pumupunta at pumunta para lumitaw ang mga daga doon. Maaaring may sadyang nagdala sa kanila, at kung totoo ang iniisip niya, kung gayon ay may nagnanais na magkalat ang sakit na ito habang siya ay malalim na nagpapakasawa sa kanyang iniisip, sinalubong siya ni Rao, ngunit walang narinig si Raymond, at patuloy na iniisip na kung may taong sadyang gumagawa nito, tapos siya hindi kayang lutasin ang bagay na ito sa kanyang sarili. Kaya ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Rao at ipinaliwanag na kailangan niya ng tulong sa isang bagay. Gustong umatras ni Raymond, at siguradong maaalagaan sila ni Rao kung ipapaliwanag niya ito ng kaunti. Ipinaliwanag ni Raymond na ito ang nakaraan sa sakit na hemorrhagic, kaya nais niyang ipaalam ni Rao sa royal family at huwag sabihin sa kanila na siya ang nakatuklas nito. Hindi makapaniwala si Rao. Gusto niyang kunin niya ang kredito para sa kanyang pakikibaka, at hindi niya magagawa iyon. Alam ni Raymond na siya ang pinakamalaking hadlang kung sinasadya ng mga tao, kaya't susubukan nilang alisin siya. Kaya ayaw niyang mag-stand out. Nilinaw ni Raymond na isa lamang siyang healer kaya hindi na niya kailangan ng anumang hindi kinakailangang atensyon mula sa mga tao, at hiniling kay Rao na hayaan siyang tumutok sa kanyang trabaho bilang isang healer. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, umiiyak si Raymond dahil makakakuha siya ng reward money para dito, at sayang naman na wala siyang pera. Nalungkot si Rao sa pag-aakalang nagdududa siya sa gayong matuwid na tao, at inaakala niyang nabulag siya ng paninibugho at kasakiman. Kaya't pumayag si Rao sa kanyang kahilingan at tiniyak sa kanya na gagawin niya ito ng perpekto. Kaya dapat niyang ipaubaya ito sa kanya, at gusto niyang malaman ng mundo kung gaano kagaling ang isang healer na si Raymond. Nagulat ang hari nang matuklasan na ang isang sakit na hemorrhagic na laganap sa Mycalen Principality ay umiikot sa Bay Region, at tinanong niya si Rao kung hindi siya nagsisinungaling. Rao affirmed at assured him na siya ay hindi. At hindi siya makapaniwala na nakilala niya ang hari dahil sa bagay na ito, naisip ng Count na masama iyon at nagtaka kung paano napunta doon ang isang kakilakilabot na sakit. Nadama niya na kailangan nilang ilagay ang Bay Region sa quarantine at alisin din ang lahat ng mga magsasaka sa lugar. Ang isa pang maharlika ay sumang-ayon na iyon ang tamang solusyon, dahil ang mga magsasaka ay hindi kailangan sa kanila. Inutusan sila ng hari na manahimik, dahil sapat na ang kanilang sinabi, at dahil dala ng mga daga ang sakit, wala silang magagawa kung isara ang Bay Region. Nag-iisip si Haring Odin kung imumungkahi nilang isara ang kabisera kung lilipat doon ang mga daga, at hindi sila makapagsalita. Kaya tinanong sila ng hari kung ang mga iginagalang at ipinagmamalaking tagapayo ng kaharian ng Houston ay may sinasabi ngayon dahil sa takot sa nakakahawang sakit. Kaya gusto niyang magbigay sila ng makatutuhanang mungkahi. Tinanong ng hari si Rao kung ilang tao ang namatay sa sakit, at ipinaliwanag ni Rao na 2 tao ang namatay. Nagulat ang hari, dahil mas mababa iyon kaysa sa inaakala niya, at tinanong niya siya kung hindi niya sinabi na ito ay isang mapanganib na nakakahawang sakit na nagdulot ng matinding pagdurugo. Pagtibay ni Rao, dahil tama iyon, ngunit lahat ito ay salamat sa Baronet Pennant. Ayaw niyang kunin ang credit sa ginawa ni Raymond. Gusto niyang malaman nila kung ano ang nagawa ng respetadong healer na si Raymond. Dagdag pa ni Rao, pinagaling ni Healer Raymond ang bawat pasyente gamit ang secret, ancient healing technique. May sakit din siya sa sakit, ngunit nalagpasan niya ito salamat sa Baronet Pennant. Nagtataka ito sa hari kung si Raymond din ba ang nakatukoy ng sakit. Tiniyak at ipinaliwanag ni Rao na kailangan nilang maalis ang mga daga ng Pasten para matigil ang pagkalat ng sakit. Hindi makapaniwala ang hari, dahil hindi pa nagtagal ang huling nagawa niya. Ngunit binanggit muli ang pangalan ni Raymond. Ang mas nakakagulat ay hindi lamang niya pinigilan ang anumang pagkalugi mula sa sakit, ngunit natukoy din ang nakakahawang sakit at nagmungkahi pa ng solusyon. Natuwa si Prime Minister Gelman, dahil ibinigay niya kay Rao ang tamang utos. Pagkatapos ng lahat, nalutas din ni Raymond ang mga bagay sa pagkakataong ito. Inakala ng hari na dapat nilang alisin ang mga daga, at nagtaka kung paano ito gagawin. Iminungkahi ng maharlika na sunugin ang Bay Region. Ngunit nagtaka ang hari kung ano ang ginagawa ng mga taong kanilang tinitirhan kung ang daga ng Pasten ay tumakas mula sa apoy patungo sa ibang rehiyon, kung gayon mayroon din ba siyang solusyon. At ang maharlika ay naiwang tulala. Hiniling ng ika-4 na prinsipe, si Sattel, sa hari na utusan ang mga sundalo at kukunin niya ang mga sundalo at papatayin ang lahat ng daga ng Pasten.
Nagulat ang hari nang malaman ng kanyang anak na gustong patayin ang mga daga kasama ang sundalo. Ipinaliwanag ni Sato na sa kapangyarihan ng matapang na sundalo, madali lang mahuli ang mga daga. Kaya't hiniling niya sa kanyang ama na iwanan ito sa kanya, dahil siya ay isang henyo sa swordsmanship. Sinumpa ni Saddle si Raymond, dahil nang alisin ni Raymond ang Dark Blade Guild, isa sa mga corrupt na aristokrata na nahuli ay ang kanyang subordinate, si Viscount Casper, nahuhulog na siya sa kanyang mga kuya, na naglagay sa kanya sa mas mahirap na sitwasyon. Kaya kailangan niyang magawa ang isang bagay na mahusay sa pagkakataong ito at alagaan ang maliit na insektong iyon tulad ni Raymond. Nang matapos niya ito, ibinigay ng hari ang kanyang salita sa Sir Balthan, ang Royal Guard na sumama sa siyahan ng ika-4 na prinsipe, at ang bantay ay sumang-ayon sa utos ng hari. Pagkaalis nila, nag-isip si Galman kung aalisin ba nila ang mga daga, dahil hindi ito magiging madali. Nilinaw ni Haring Odin na walang ibang paraan, dahil ang mga daga ay kumakalat sa kabisera sa ganitong bilis. Kaya kailangan nilang subukan kung ano ang magagawa nila. Samantala, habang nagpapahinga sa marangyang upuan sa Bay Region, inutusan ng Saddle ang lahat ng mga sundalo na magsikap at tinanong sila kung paano labanan ang mga kaaway kung hindi man lang sila makahuli ng daga. Nagtataka ang mga sundalo kung paano mahahanap ang mga daga na iyon at kung akala ng prinsipe ay mga pusa sila. Samantala, ang mga residente ng Bay Region ay nagtaka kung gaano katagal mananatili ang mga sundalong iyon doon, at kung makukuha pa ba nila ang mga daga. Si Raymond ay nagsasalita sa kanila mula sa likuran, at naiinis, dahil walang paraan na makahuli sila ng mga daga ng ganoon. Iniisip niya kung sila ay bobo, dahil maaari silang maglagay lamang ng mga bitag ng daga, at tinanong kung hindi pa sila nakakita ng daga, dahil lahat sila ay mayaman. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nila kayang lutisin ang mga bagay-bagay gayong naibigay na niya sa kanila ang solusyon, dahil plano niyang maupo at manood. Ngunit sa ganitong bilis, kailangan niyang pumasok. Ang mga sundalong iyon ay hindi mahuhuli ng daga, natataas ang bilang sa ganitong bilis. Sa pamamagitan nito, ang bilang ng mga daga ay tataas ng husto, at ang nakakahawang sakit ay sasakupan ang buong Bay Region. Pagkatapos ay masisira rin ang klinik ni Raymond, at aalis siya sa negosyo. Sinumpa niya ang kanyang kapalaran dahil nagpasya siyang huwag gumawa ng anuman, dahil ayaw niyang mapatay siya. Ngunit hindi ito mangyayari mamaya, siya ay nasa tirahan ni Rao, kung saan maaari niyang ipahiram sa kanya ang kusina, ngunit iniisip niya kung ano ang kanyang gagawin. Ipinaliwanag ni Raymond na gagawa siya ng pasta, cheese pie, na ikinatatakan ni Rao kung bakit niya iyon ginagawa. Ipinaliwanag ni Raymond na ito ang espesyal na ulam sa southern area ng State Liberty Union, na puno ng mabahong keso. Ang amoy ng mga daga ng pastan, na ikinabahala ni Raul dahil ayaw nitong maluto ang pie sa kanyang kusina. Tiniyak sa kanya ni Raymond na papatayin niya ang mga daga na iyon para hindi siya mag-alala. Maya-maya habang naghahanda ng cheese pie ay naiinis siya, gusto lang kasi niyang ibigay sa kanila ang recipe para magawa nila, pero nagtaka siya kung bakit hindi nila magawa ng maayos. Na-notify si Raymond na mataas ang sense stats niya, at hinangaan niya ito dahil magaling siyang magluto. Hindi maintindihan ni Raymond kung bakit siya lang ang marunong magluto nito, at tinitingnan niya ang status niyang window dahil hindi niya alam na pwede pala sa pagluluto ang sense stats. Hindi nagtagal, dumating si Saddle sa kusina, inabot si Raymond, Lemon, at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Sa ibabaw ng pagluluto, pinakainis si Raymond nang makasalubong niya ang Saddle. Na-activate ang method to handle the mean person dahil nakilala niya ang isang lalaking tao habang nagsusumikap na Poxane ang nakakahawang sakit, at medyo mataas ang kanyang level. Gayunpaman, nagpasya siyang baliwalain siya at gawin ang kanyang gawain. At ipinaliwanag niya na naparito siya upang lipulin ang mga daga ng pastan. Hindi makapaniwala si Saddle na gusto niyang gawin sa bagay na iyon, at napangiti siya, dahil bagay ito sa isang hamak na magsasaka na tulad niya, at kahit ang mga daga ay hindi kumakain ng ganito. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon siya ay nabigla, dahil narinig niya ang mga daga na tumitili, at isang grupo sa kanila ang nagmamadali patungo sa pastan cheese pie. Laking gulat din ng mga sundalo ng matuklasan na may lumalabas na mga daga ng pastan dahil wala na silang matagpuan sa paghahanap. Ngunit madali silang lumabas.
Ang mas nakakagulat ay ang mga daga na iyon ay namatay kaagad pagkatapos nila itong kainin, at napagtanto nila na maaaring nilagay ni Sir Raymond ang lason sa pie. Akala nila straightforward method, ngunit sila ay naghuhukay ng maling butas sa buong oras na ito. Inisip ni Raymond na bobo lang sila kaya nagsikap sila, pero wala naman. At hiniling niya sa kanila na bigyan siya ng paraan, dahil kailangan niyang maglagay pa ng cheese pie. Sinabi ni Sir Ball, ayon sa pagkakabanggit, sa prinsipe na ibabalik niya ang mga sundalo at inutusan ang lahat na huminto at sundin ang mga utos ng Baronet Pennants. Ang mga sundalo ay hinalinhan, dahil sa wakas ay isang bagay na dapat gawin. Inakala nilang hindi na nila kailangang magsumikap, na walang kabuluhan kung ginawa lang nila ito sa simula. Lahat ng mga residente ng Bay Region ay nagsaya para sa coronavirus dahil ito ang inaasahan nila sa kanilang prinsipe, at muli siya, tinulungan sila. Ikinagalit nito si Sattel, at inutusan niya silang tumahimik at tinanong sila kung paano sila nang ahas na tawaging prinsipe ang ilang anak sa labas. Iniisip niya kung lahat sila ay gustong mamatay at kung kailangan nilang maparusahan sa krimen ng pang-iinsulto sa royal family. Sumang-ayon ang lahat, dahil hindi dapat siya ang tawagin nilang prinsipe, kaya masunurin nilang sinunod ang sedal na utos at sinimulan nilang pasayahin si Raymond sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng Sir Raymond at Baronet Pennant, prinsipe. Laking gulat ni Sedal, dahil pinupuri pa rin ng lahat si Raymond, at nagtataka siya kung bakit kailangang bigyan ng titulo ng kanyang ama ang illegitimate child na iyon. Ipinaalam niya sa kanyang mga kawal na siya ay babalik, at inakala ng mga kawal na ito ay maliit, dahil siya ang nagpahabol sa kanila sa daga. Katangahan, alam nilang magsusumikap sila kung hindi dahil kay Baron sa Pennant, pinuri siya ng lahat ng mga sundalo at sibilyan, at nagtanong ang isa sa kanila kung may maitutulong sila sa kanya. Samantala, ang underlang ng mastermind sa likod ng lahat ng propagandang ito ay pinagmamasdan si Raymond mula sa bubong. Sinumpa nila siya dahil aalisin nila si Raymond bago pa niya mapuksa ang lahat ng daga. Hindi nila akalain na magkakaroon siya ng proteksyon ng Royal Knights, kaya nag-aalala sila na baka magkaroon sila ng problema sa Houston Royal Family kapag nagkamali. Kaya't wala silang pagpipilian kundi ang umatras sa ngayon at maghintay ng isa pang perpektong pagkakataon. Napagtanto ni Sir Balthan na ang paraan ng Prince Sedal ay masyadong hindi epektibo, dahil walang mag-iisip na hanapin ang mga daga gamit ang espada, dahil hindi ito magandang ideya. Sa kabilang banda, ang ideya ni Baronet Pennant ay napakasimple at epektibo. Habang iniisip ang lahat ng ito, nagulat siya nang makita niyang hawak ni Raymond ang espada. Nabalitaan niyang hindi pa natuto si Raymond ng eskrima, ngunit kakaiba ang kanyang posture, bagaman ang kanyang katawan ay parang hindi pa siya nagsanay. Siya ay tila medyo matatag. Siya ay tila isang sinanay na knight, ngunit nakuha ni Gothan na maaaring siya ay labis na iniisip ito. Tuwang-tuwa si Raymond nang marinig niyang may nagsasabing ibibigay ng palasyo ang Baronet Pennant bilang reward. Nang maglaon, siya ay nasa Imperial Palace at sinumpa si Rao dahil inutusan niya itong huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kanyang mga aksyon. Gagawin niyang walang kaugnayan ang sarili sa pangyayaring ito dahil ayaw niyang mahuli sa pakana. Alam niyang gusto ni Rao na malaman ng mundo ang kanyang tagumpay, ngunit iba si Raymond, dahil wala siyang interes sa karangalan. Tinanong siya ni Haring Odin kung mayroon siyang nasa isip na nais niyang makuha, kung may ibibigay na gantimpala. Si Raymonds dapat na tumakas ay wala sa tanong. Ngayon, dahil ang mga bagay ay naging ganito, nagpa siya siyang mag-export ng pera. Kaya nilinaw niya na gusto niyang makakuha ng pera bilang pabuya, ngunit naisip ni Haring Odin na ito ay isang mababang gantimpala kumpara sa kanyang kontribusyon. Nilinaw ni Raymond na sapat na iyon para sa kanya dahil ginawa niya ang dapat niyang gawin bilang isang healer, kaya ang pera lang ay higit pa sa sapat. Ayaw ni Raymond na mas malagay sa panganib dahil nakakakuha siya ng marangal na pabuya, at dahil ang ginagawa niya ay nakikilala pa ng mas maraming tao. Kaya gusto niyang makakuha ng pera at bayaran ang kanyang utang dahil sa pasyente sa mga slums, hindi lang niya nabayaran ang utang gamit ang naunang reward money, kundi nagkaroon pa siya ng utang. Namangha ang isa sa mga maharlika, dahil medyo hindi kapanipaniwala si Raymond. Para sa isang hamak na anak sa labas, ang pagpapakumbaba na iyon ay mahirap hanapin kahit sa mga maharlika.
Mayroon ding kahangahangang punto tungkol sa kung paano niya nakamit ang ilang magkakasunod na tagumpay, at iniisip niya kung ito ay dahil siya ay mula sa bloodline ng hari. Dahil iginiit ito ni Raymond, nagpa siya ang hari na ipagkaloob sa kanya ang reward money, at pinasalamatan siya ni Raymond sa kanyang kabutihan.